May sin-service kami na Panasonic, no. Ang problema nito guys, ayaw mag-dryer, no. So mabilis natin guys ma-identify kung sensor ang problema. So ilagay natin siya sa spin. Tingnan natin guys, nasa 14 siya. Pag bumaba ito guys ng 13 yung oras, ibig sabihin sira yung sensor, no. Lalo na basta walang tubig guys na ilagay niyo siya sa spin, dapat hindi na siya dadaan ng 13, dapat didiretso siya ng 11. So dito pa lang guys, ma-identify na kagad natin kung sira yung water level sensor. Ilagay nyo lang siya sa spin dryer na walang tubig from 14. Kapag bumaba siya ng 13, ibig sabihin sensor ang problema. Pero pag bumaba siya guys ng 11, walang problema yung sensor. So ito ngayon guys ang inaantay natin, kung bababa siya, kung anong oras yung baba niya, no? From 14, kung bababa ba siya ba ng 11, no? So supposed to be 11 dapat kasi wala itong tubig, no? Pag bumaba ito guys ng 13, ibig sabihin sira yung water level sensor nito. Ayan. So ayan guys, so bumaba siya ng 13. So ibig sabihin, confirm natin na sira itong water level sensor niya. So ito guys ang papalitan natin. So dapat hindi siya bababa ng 13, no? Dahil wala naman siyang tubig, no? Pero kung may tubig, normal yan, nadadaan siya sa 13. So doon mo siya ma-identify guys kung sira talaga ang water level sensor, no? Lagay nyo sa spin dryer, no? From 14, dapat didiretso siya ng 11. So tingnan natin guys mamaya after natin mapalitan ng sensor para makita nyo kung totoo yung mga sinasabi natin. So ayan, pinalitan na natin guys ng sensor yan. So ang gawin natin guys, testing natin ulit ito sa spin, no? Bago na yung kanyang water level sensor. Ayan. So ayan guys, kung mapansin nyo, nasa 14, nag-11 ka agad. So, hindi na siya dumadaan ng 13, no? Kasi nga, good na yung kanyang sensor. So, iikot na siya. So, ganun lang guys ang pag-identify kung sira ba talaga ang water level sensor ng isang Panasonic automatic washing machine. So, ganun lang guys. Kabisik, no? Ayan. So, okay guys, thank you. Bye-bye.